bigyan niyo po sila ng trabaho para sila yung magbigay sa inyo, Panginoon. At sa mga nagsipagbigay naman po ay balik po sa kanila ng siksik libre umaapaw. Salamat po ang maaari sa aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon magsitayo bilang pagkalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Mga tutunghayan sa mga awit, 38, 3, ganito pong sinasabi, walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagaling. Ni may kaginhawahan man sa aking namuto dahil sa aking kasalanan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo po tayo. Ngayon mga kapatid, nakapaghanda na po ba tayo para sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Amen. Kung tayo po handa na, ay salubungin po natin ng masigabong pagtanggap ating pong gagawa, ating pong pastor, si Pastor Romel Arnel Ventura Roque. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Napakabuti ng Diyos. Ang ating music ministry ay malaki yung pagbabago. Parang talagang mga anghel na silang umaawit, nasusunod ka. Talagang minsan lumulundag na. Pero mainam yung lumulundag yung mga anghel. Balita po muna, ang ating BCMC prayer meeting every Wednesday, 6:30. Supportahan po natin to dahil magkakaroon na tayo ng kabuhayan na tuyong first class ng bata. Yung binibenta po dyan sa paligid ng mga tuyong first class na 250 isang kilo, ipapasa ko sa inyo ng 170. At huwag kayong mag-alala, pag nagbenta kayo ng tuyo, yung makakatikim ng pinapapak ng bata yan kasi walang alat hahanap-hanapin niya once a week. Tatami ng tatami yung suki. Kasi nagsisimula ako sa 20 kilos, mukhang maganda dahil matag-araw, matag-ulan. Pag may nagpiprito ng tayo sa yung kapitbahay, magugulo kapag namin. Tama, di ba, no? Iba-iba yung karisma ng tuyo. Magandang negosyo ito mga kapatid. Kahit kunwari, di ka nagbebenta, may dala ka lang, biglang nag-ano, may mga ganun. May mga blessing ang Lord. Ako di gusto ko nakalain na ako nag-aral ng master. Nag-aral ako ng pastor. Nag-aral ako ng Master of Divinity. Nag-aral ako sa matataas na pamantasan. Bandang huli, magtitinda pala ako ng tuyo. Dapat alam, pinag-aralan ko. Mali dapat pinag-aralan ko paano magtinda ng tuyo. Kaya ngayon po ay palampahan natin, Lord. Hindi lang ako pastor, broadcaster, radio, TV. Tindero na rin ako ng tuyo. Pinagmamalaki po natin nga sapagkat yan po ay napakaranahan ng buhay at biyaya ng Diyos. Happy birthday po kay Netang. Happy birthday to you! Sa susunod na Sunday ay July 26. Pagdiriwan naman natin ang birthday ng ating kapatid, Pastor Emre Gabriel Manuel. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Praise the Lord! Palakpakan natin, Lord! Amen. Marami pong magdiriwan ng kanilang kaarawan na analangin natin at bukas po ay meron tayong child dedication ng ako ni Sister Yoli. Isang batang pinagpala na sa tingin ko ay mamahalin, pagtatapusin ang pag-aaral ng batang ito. Pag-pray po natin, invited ko yung mga kapatid na tutulong dun sa pananalangin ba para kahit paano may dating yung ating child dedication bukas, alas 2 ng hapon. Pwede si Pastor Emre, maganda. Para kumpleto yung pamilya PCMC sa Leonardo. Ang
aming BCMC Amihan Mission Service Pastoral Study ay meron tayong dalawang nananatiling estudyante ng Pastoral Study. Meron ang aming GC, may reporting sila, regular ang Bible Study ng kapatid na Sister Sonia sa Amihan, Barrera, Cabanatuan. 4 na Bible Study, di ba? Hinihintay ko lang yung budget na mapapluringan na yung Amihan Mission Church at konting ayos, pwede nang doon sila, yung 4 na pamilya na Bible Study, ay doon na magsa-Sunday service ng hapon ng 25. Para minsan na mababawasan ang hirap ng kapatid na Sonia kasi isang pangaral na lang yun. Pagka nangyari yun, at siya ay magpapastora na pagkagano ng kaloob ng Lord. Si Sister Achi, supportan natin yung Bible study niya, pwede niyo siyang samahan sa mag-asawa nila. Pwede mo pagtagal yun at pwede tayo patulog sa mga kapatiran. At mamaya ay tatanggap sila ng konting alawas sa akin. Pang merienda, ganun. Na sinusuporta naman ni Pastor Enzo. Palakpan natin ang Lord. Bible study, kapag na Achi, sa Adorable, pamilya ni Deli Hernandez and Rupina Siriaco. Yan. Yan po yan. Tapos ang ating pong Tinet at Prayer Partner Fellowship, Monday po ito gaganapin, alas 5 ng hapon sa August 17, 2026 sa lumang bahay sa bago tumating ng group sa Baldipuente, Cabanatuan. At imbitado rito na nirekomenda ko ang mag-asawang Sonia Vergara Lualo. Si Sister, pagka nagkaroon ng orientation, ay si Sister Achi papasok din ng Tinet. Lahat siguro ng gusto sumama, pwede naman. Pinipipre naman natin dito ito dahil pag sinigil tayo, hindi tayo papasok. Nagpapamayag ko pa. Pero pag in-scholar tayo ni Governor, tuloy lang pasok. Kasi gano'n kami. Noong una, sinigiling kami. Limang ano na kami, matatapos yung isang course. Hindi kami sinisigil. Yung iba binagbayad, hinto na lang kami, sabi ko. Bigla kami in-scholar ni Governor. Pero nakakalangin na natin. Love lang yung opportunity. Amen. Mga kapatid, sa binasa ng ating kapatid na Pastor Embray, ang sabi doon sa Awi 38:3 ay walang kagalingan sa aking naman dahil sa iyong pagkagaling. Ibig sabihin, yung sakit pa natin, may kinalaman doon sa sinasabi ng Psalm 33, may kinalaman yung galit ng Diyos. Nagagalit ang Diyos? Sabi hindi. Nagagalit. Galit nga sa mga Egyptian, nilulog nga niya, di ba? Kung si ano yun, kung yung kalaban ng Diyos yun, lululurin mo yung mga tao pa rin naman yan, ba't di mo pagsisihin? Wala pa namang batas doon na ang nagsisimarinig sa sitaga. Hindi talaga sila pinili ng Diyos. Nagalit ang Diyos sa kanila, pati ang Ninive, ang Sodoma at Gomora ay nagalit ng Panginoon. Dahil sa kanila, kasalanan. Ibig sabihin, yung ating sakit ng laman ay bunga pa rin ng ating kasalanan. Maaari tayo ay Kristiyano na, born again, Baptist, Methodist, pero hindi nawawalang may itinatago tayong kasalanan. At isa sa nakikita ko, ako ang unang nakakita, saksi kayo. Marami matigas ang ulo sa inyo na ayaw sumunod doon sa Ezekiel 47:12 na ang gamot sa karamdaman mo, yung gamot ng Diyos ay yung inuman. At praise the Lord, nung unang punta ko dito ay panayang kain ko ng kung ano-anong herba, ganyan, tinutulog ko sa inyo, maya, then kayong bihira na. At lalo na akong lumakas sumita gumawa. Praise the Lord. Diba? At yung iba sa inyo, lumalakas talaga sa herba, nagnonormal. Sapagkat iba ang medisina ng tao, iba ang medisina ng Diyos. Meron yan. Hindi na talaga matanggap ng ibang mga nagngangaral ng Biblia na may medisina ang Diyos at ayaw nilang ipangaral yung Ezekiel 47:12. May gamot ang pastor malakas yung gamot baka magkumplika, makarita pa ako ng doktor. Anong gusto kong magalit sa iyo? Yung doktor mo o yung Diyos? Kasi kung nagalit sa yung Diyos, gamot ka ng gamot sa habang panahon ng gamot ng doktor, ng medisina, hindi ka gumagalit.
Pero yung medisina ng Diyos, pag kinalinga mo, pinagpasalamat mo, ang natural na nilikha ng Diyos na katulad ng ginamit ng ating mga unang ninuno, yung kanilang mga virtud tataglayin mo. Hindi ka nagpatanda na malakas ka kahit dahil sa kanilang kinakain at na mga dahon-dahon, nilalagang dahon, kaping nilagang dahon na buto ng ipin na kape. Ating sa mga Ilocano anong dahon naman ang hindi pwedeng kainin ng ilaga? Dahon ng sapatos at dahon ng tsinelas. Pero nakain niya ng mga lasinggero, wala silang pulutan, dinuguan yung dahon ng tsinelas. Pinapulutan, kaya pala makulat-kulat pa. Yung mga style ng mga lasinggero. Ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan. Kailangan po makita natin yung ating maliit na kasalanan na kahit na meron kang konting panlalaman ay dapat mo isurrender sa Diyos at tanggalin na sa iyong pagkatao yan sapagkat yung kasalanan mo na yan ay minana mo sa ating ninuno nung magkasala silang kumain ng mansanas. Asama na yan. Yan yung kasalanan na yan na ginugusto mong pilit yung nagawin ng isang kasalanan dahil wala naman nakakakita sa iyo. Kaya nung kainin ni Eva at Adan yung mansanas, ay ginusto nila dahil hindi naman sila nakikita ng Diyos, sabi. Pero nalaman ng Diyos ang kanilang kasalanan. At dahil sa kasalanan na yan, sila ay inalis na doon sa Hardin ng Eden, kung saan ang kanilang kakainin ay manggagaling na sa kanilang pawis at doon na sila daranas ng mga sakit karamdaman at tanda ka naman. At yun ang binangaman. Dahil kung hindi nila kinain yung mansanas, baka ngayon walang mamamatay sa atin, walang magkakasakit, baka lahat tayo bata, hindi tumatanda, kaya lang baka sobrang dami natin ngayon. Kahit wala ng family planning. Baka kasi ang isang anak ng mag-asawa mo, inaabot ng 12, pinakamalit yun. Palipi ni Jacob, ni Israel. Pero sa ngayon ay ginagaya yan. Ang gumagaya niya, ayaw ng Pilipinas. Nagpapamili kung tayo, pero yung China ay hindi sila nagpapamili. Maganda ang ginagawa ng China. Minsan, hindi maganda. Ganun po yan. Meron tayong ginagawa tama, minsan naman nakakagawa tayo ng mali. At yung mali na ito ay kailangan natin isurrender sa Diyos. Dahil ang pinipilit natin gawing mali, ang isang mali, tama ang isang mali, ay mananatili tayo ng mali. Sino ang hindi nagkasala? Meron ba? Meron magkasabi sa harap ng Diyos na hindi nagkasala. Lahat tayo, kahit ako. Maaring hindi mo alam, may nagagalit na siya, may kasalanan ka na pala sa kanya. Diba? Sa simple pagsasalita mo, ay meron ka na palang nagagawang kasalanan at meron ka na nasasaktan na tao. Na wala naman sa kalooban mo sa tansya, kundi ang kalooban mo rito ay lahat tayo magmahalan, magkalingaan. Pero katulad ng pasaway ng araw, matapos ang pakain ng pamilya ni Pastor Henry, na Kuya Pastor Ray, ako yung lumukbita. Nang hindi maibigay sa akin yung sinasabing alawas o na sa kanila na ako kasi by faith na, tumira na ako sa kanila. Nagtampo. Pero kung ikay tinawag talaga ng Diyos, tatanggalin mo ang tampo. Sapagkat hindi naman gusto ng tao na magtampo sa kanila. Sino rito yung gustong nagtatampo sa kanyang kapatid kapwa niya? Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto natin, ang mga tao ay kaibigan natin. Pero dahil sa mission different tayo, ay hindi natin naging kaibigan. Halimbawa, nangutang sa akin. Hindi na makabayad eh. Pero kung ikitao na susunod sa batas, magagalit ka. Tapos, nangungutang ulit. Sa mga likod ng Diyos ay huwag mo lang utahan ka po rin. Hindi nga makabayad. Hindi ka ba? Tayo susunod. Ngayon kasi ang tayo susunod na pupunta sa anak ko. Kaya hindi ako makadalaw sa kanyang mission. Sa Roma 3:10,
chapter 3 hanggang verse 10 to 12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalupatan ng Diyos. At ang kasalanan nito, kung ating pagbabayaran sa batas ng tao, ang parusa nito ay kamatayan. Pero sa batas ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos na tayo ay mamatay dahil sa ating kasalanan. Dahil gusto ng Diyos na tayo maligtas, kaya ibinigay ang buktong anak upang sino mas sumampalataya sa Kanya maligtas sa kung napaanak at magkaroon ng buhay ito. Amen. Sino po rito nakaranas ng kaligtasan na nagkaroon ng buhay na walang hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo na buktong na anak ng Diyos? Bakit sinasabi ng iba na hindi gano'n, para maligtas sumapi ka sa amin o kaya ay lumuhod ka mula kaya po hanggang Tugigaraw ay mahirap. Sinabi kaya nagpapako si Kristo sa krus para kung tatanggapin mo siya, ligtas ka na, nililinis ang iyong kasalanan. Parang ganito lang yun. Papatayin yung anak mo, papagaling. Gusto mo ito siya, wag! Ako na lang! Tama, mali. Tinubos mo, napatay ka ngayon, naligtas ngayon yung anak mo. Dahil yung anak mo alam sumasampalataya sa iyo. Tayong mga anak ng Diyos ay hindi papayagan ng Diyos na tayong kanyang mga anak bilang siya ay ama, kung ikaw nga yung anak mo bilang tao ay papatay sa harapan mo, hindi ka papayag, ikaw na lang. Kung ikaw yung anak mo ay may sakit, karamdaman, mamamatay na, sasabihin mo sa Diyos, huwag na yung anak ko, Lord, ako na lang. Ganon din ang maraming Diyos. Pag binigyan ka ng karapatan ng maging anak ng Diyos, hindi siya papayag, itapuan ka ng langaw ni Satanás. Kung ang anak mo ay binubugawan mo ng lamok, ang Diyos, binubugaw lahat ng masamang espiritu sa paligid. Dahil siya ang ating palakpakan natin mo. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Meron ba? Siguro, tayo, magilang-gilang. Pero kung ating tatalastasin, ibig sabihin ng tatalastasin, hindi ito tatalastasan o kundi upunawain. Na ang ating amang Diyos ay hindi basta amang katulad ng tatay mo na pwede kayo mag-away. Ang Diyos nating Ama ay hindi ka-awayin. Kung susubayin mo siya, lalayon mo siya, hindi ka niya pipigilin. Bibigyan ka niya ng karapatang piliin ang tama at mali. Dahil ang Diyos natin ayaw na tayo makasaktan. Ngayon, kung nasasaktan man tayo, nasusugatan, sino may kasalanan? Ang Diyos ba? O tayo? Minsan tayo. O minsan sinusubok tayo ng Diyos dahil minsan may katigasan ng ating ulo na para lamang na maging matatag tayo, matibay. Kailangan natin dumaan sa pagsubok na tulad ng isang punong bago pa lang maliit ay bakit unos ang dinaranas, lumaki siya ng matatag. Hindi katulad ng matatag na matatag, maganda, mayabang na mayabang, mayaman na mayaman na itsura na hindi dumaan sa pagsubok, uno sa buhay, ang dumating ang bagyo pagkat. Maraming ganyan, di ba? Sarap na kinakain, maganda buhay. O, isang, dahil puro masarap kinakain, di puro cholesterol high blood ang kinabo, para sa ospital, ano mo? Hindi nata kasi kumakain na sa ruyo. Kasalanan tayo, nalaga pa tayo ng tao. Ayaw nila nila ng tao eh. Kaya nga, ang sabi ni Kunsihal Aminan, itong malunggay ay lagyan mo ng kulambo para walang sapal. Kasi kung may sapal, dinayin namin sa pastorin. Lagyan mo kulambo. Lagyan mo kulambo, no? Piraso ang kulambo, maliit na kulambo. Kaya nga mga kapatid, ang kulambo ay para hindi pumasok ang lamok. Ngayon, ang kulambo para hindi masala na yung sapal. Anong magaling mo palakpan natin, Lord? Ano ba talaga ang hinahanap ng karamihan sa atin? Diyos ba? O kapintasan ng sino? Ano hinahanap niyo sa akin? Yung iba, hinahanap ang Diyos na pag nagsalita kami ni Pastor Henry para narinig ng Diyos. Pero iba naman ang hinahanap sa amin yung kapintasan namin. Pag kapintasan namin, marami kaming kapintasan.
maporma kami pero wala kami pera. Bili kami ng kung ano, yung utang, tapos mangingi sa amin pera, maibigay kasi nga, utang pera namin eh. Sino po rito walang utang? Sino po rito walang utang? Ayun na walang utang, kasi pag walang utang na loob, mahirap yun. Kaya lahat tayo may utang. Utang na loob, utang na may mga naasal na. Kahit na mayayaman, yung mga milyonaryo, magugulat ka, nagpapakamatay dahil baong din sa utang. Kaya napakahirap mga kapatid. Kaya tayo ay magpatuloy sa Panginoon kahit tayo may utang, sikapin natin magbayad. Kapagkat ang utang ay utang at kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun yung ginawa mo. Kung hindi mo binayaran yung utang mo kay Pastor Henry, may kasalanan sa kailangan, mamatay tayo, sino kaya rito sa atin mamamatay ng walang utang? Malapa, pag namatay ka sa batas, bayad na yung utang. Sa batas yun ha? Pagka namatay kung may utang sa batas, bayad na yun. Hindi nasisingilin yung amag-anak ko. Bayad na yun. Kaya nga, yung mga tulad ni Mike Concepcion, na baon sa utang, pinalitaw ng patay, ipuhin pala. Pero ano yung nangyari sa kaso na yun? At meron isang taga-DPWH na nabalitang patay, nahulog sa bangin. Sabi ni Senator Cayetano, niloloko tayo. Si Cayetano po ay sikretong born. Baka Diyos. Baka nga mas makadiyos pa yung kay Joel Villanueva. Kasi si Senator Cayetano hindi kaya mag-suot ng relo ng mga halaga 10 milyon. Bagamat hindi rin siya perfect. May problema din. Baka may mga kapatid ding ayaw sa kanya. Silang lahat ay nagsilihis. Sino po sa atin ang hindi lumilihis kumisan? Lalo na kung naghaharap sa yung pinagkakautangan mo. Di ba? Lilihis at lilihis ka, lalo kung masasalubong mo yung kinamumuhian mo. Lilihis ka. Tama lang lumihis. Eh paano kung rumaragas ang sasakyan ni Sister Sonia dumarating, hindi marunong trivia. Lihis lang. Kaya nga, lahat tayo ay lumilihis. Ipaglihis din tayo sa araw ng Lord, misa at kakasama tayo. At itong kasalanan na ito ay hindi dapat nanatili. Kung lagi mo nagagawa, dapat Father Lord, huwag mo nang gagawin, huwag mo nang ulitin dahil ikaw ay nasa Panginoon. Magkasamang nawalan ng kasaysayan ang mga taong lumilihis. Ano ba ang dapat nating lihisan? Hindi ko mo sinabing lihis, isang term lang ito. Meron isang good term sa kabaligtaran, no? Dapat tayong lumihis sa kasalanan. Dapat nating lihisan ang dati nating gawin, ang dati nating ginagawa, hindi kaaya-aya sa Diyos. At dapat na tayo lumihis sa mga maling aral dahil ang totoong aral lamang, ang aral ni Kristo, misa pag yung mga ngaral ay nangaral ng hindi sinasabi ni Kristo, lilinisan natin. Kailangan, ang inaaral natin dito, kung ano yung inaaral ni Kristo, hindi natin dinadagdag bawasan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Nung isinunod to, back to the ano tayo, ibang portion naman ng uri ng sermon at pangangaral. Nung sinulat ito ng author ng Bible, kasi nga sa panahon na yun hindi pa nagkakaroon tao si Jesus, ay ang nakikita niya talaga kahit sa panahon nito ay walang gumagawa ng mabuti. Sa panahon na yun, ano? Wala kahit isa na gumagawa ng mabuti sa panahon nito, kaya sa panahon ni Pablo. Pero dahil sa lumaganap na ang aral ng mabuting balita ng pagkaligtas ni Kristo, mayroon na ngayon gumagawa ng mabuti, papatuloy, kaya naman ang debate naman pala, dahil nang pumasok ang patakot-takot na sa labi, naging korupsyon na rin ng Diyos. Buti na lamang, maliwanag ang lahat ng church na korupsyon nagsiyaman. Meron bang korap na church na
hindi yumayaman at naghihirap. Pag kurap tayo, dapat yayaman tayo, kaso hindi tayo kurap eh. Yung iba nga dyan, naging pulis, yumaman. Naging kunsyar ng barangay, yumaman. Eh, si kunsyar namin, hindi yumaman yaman. Pero payayamanin ka ng Diyos. Dahil napakabuti ng kapatid. Napakabuti ng ginagawa. Napakabuti ng iyong parinta. Napakabuti ng pinakakain mo sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng kapatid. Meron bang gumagawa ng mabuti na walang ginawang mali? Tayong mga nakakilala na sa tunay na aral ni Kristo, hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil gusto lang natin gumawa ng mabuti, dahil ang mangyayari niya baka gusto lang natin pagtakpan ng ating pagkakamali. Gumagawa tayo ng mabuti sapagkat ito ay isang bunga ng Espiritu ng Diyos na buhay na kailangan nating gawin at sundin ayon sa agos ng banal na Espiritu na gumawa tayo ng mabuti, magpatawad, magmahal, magbigay, huwag magtanong. Tulungan natin ang ating iglesia. Kung paano ang iglesia ng iba ay nagtulong-tulong na yung isang isang nakapag-abroad ay nakatulong ng malaki kay Pastor Ryan Portasio na siya nga nagpagawa ng malaking simbahan. Kaya ipanalangin natin ang bawat isa na magkaroon ng pagpapalain dito sa ating iglesia. Ang gusto ng Diyos, kung gagawa ka ng mabuti, iwasan mo na rin gumawa ng mali dahil sa sinasabing mabuti ang iyong ginawa. Ibig sabihin, kung tumutulong ka sa iyong kapwa ay hindi mo pangalandakan yung tao na yun, tinulungan ko, walang utang na loob. Okay, tinulungan ko yan, hindi sa akin ito. Huwag na yun, kasi nga, minsan, hindi magandang interpretation na baka bigla sumama ang loob siya ng tao, yung ginagawa ng mabuti, o yung bunga ng yung kaligtasan ng gumawa ng mabuti ay hindi nakikita. Halimbawa, gumawa ka ng mabuti, nangaral ka. Pero sa halip na paggawa may pera ng kalsada, binusa. Mahirap. Kaya nga, sa Europa, lahat ng kanilang inihalal mula presidente hanggang mayor, hanggang kapitan kursiyal ay mga born-again protestante. Lahat ninakaw ang kamangyaman at wala na punta sa taong bayan. Kaya wala na naniniwala sa mga simbahan ko sa harap ng lahat ng simbahan. Wala na gustong magpastor, wala na gustong magsimba. Dahil yung kanilang inaakalang itong napakahusay na evangelist nito na nagbago ng aking buhay ni Dolphy Jr. Nagpagaling ng sakit dahil nanampalataya sa kanyang sinasabi, sa halip na paginawahin ng buhay ng kanyang iglesia ay pinaghihirap ng dalo at nagnakaw walang tinutulungan taong mahirap. Buti pa si Pastor Henry Manuel, bibigyan ka ng pagsahin. Sila ba? Wala. Kaya dumating ang panahon, maging yung mga mangangaral sa radyo, telebisyon, na inaakala nilang mabuting mga media ay hindi na rin ginagalang at baka hindi na manalo. At nagkaloko-loko na pati iglesia ni Cristo minamay. Meron tayong respeto sa kapatid natin ng iglesia ni Cristo. Hindi natin sila pinag-judge. Gagamat alam natin ang aral, ngunit sa darating na panahon, kung sila paghahari ng Diyos ang nakakalam. At sa bawat ginagawa mong mabuti, sabi nga, huwag kang magsawang gumawa ng kabutihan sapagkat ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggan, nagalingan sa iyong sakit karamdaman, pagpapala, pagpundot ng buhay, at malayo ka sa lahat ng uri ng kapahamakan. Purihin natin sambahin ang ating Panginoon, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Tayo po lahat kayo mo pumigit manalangin. Dakila namin Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Father God, na tuloy nga po na nakikilala namin ngayon ang aming sarili na nagkakaroon ng kamalian. At ang kamalian ito ay dapat namin isurrender sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na is not the Lord. At alam namin, susubuhin mo kami kung ito ipipilit namin. Panginoon, sinusurrender namin sa inyo lahat ng aming mga kasalanan, ng sarili namin kagustuhan, na pinipilit namin mangyari, ang mga bagay na gusto namin mangyari, pero alam namin, Panginoon, na hindi mo kalooban, Panginoon, patawarin mo. Sinusurrender namin ito sa iyo, Panginoon.
Maging aming mga sakit karamdaman, Panginoon, sinusurrender namin sa ito, Panginoon. Hindi na namin nais tanggapin na pumasok sa aming katawan, Panginoon, sapagkat ang nais na pumasok sa aming katawan ang iyong kagalingan, kalakasan, karunungan, talentong pisikal at spiritual na alam namin, Panginoon, na sa aming kinakain ang dapat namin kainin, Panginoon, ay mga natural na pagkain mula sa iyong kalikasan. Panginoon, salamat sa mga herbal na gamot na binibigay mo sa bawat isa na naniniwala sa bagay nito. Salamat, Panginoon. Dinadalangin namin ang lahat ng may sakit karamdaman na nakikinig at nanonood sa aming Panginoon. Sa oras ito, Panginoon, ay tanggapin nila ang iyong wisdom, ang karunungan na nagmumula sa iyo, na ang iyong kagustuhan, Panginoon, ang dapat masunod sa buhay ng bawat isa, hindi ang sarili namin kagustuhan, Panginoon, na ikaw lamang ang aming nag-iisang Diyos na may tatlong persona, Panginoon, na Ama, Anak, Espiritu Santo, Panginoon. Pagkaloob mo sa aming Ama, ang aming pangangailangan sa araw-araw, ipagkaloob mo sa amin na Panginoong Jesucristo, ang patuloy na kaligtasan na kami hindi maaagaw ng kasalanan, Panginoon. At pagkaloob mo sa aming banal na Espiritu, ang mga kaloob mo na nais mong gawin namin, Panginoon, sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, ang bawat isa ay dumaranas ang pagsumo, pag-uusig. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa kabila ng aming pagsisikap, pagpapalain mo kami at ang kasunod nito ay tagumpay na walang humpay, Panginoon. Patikin mo sa aming, Panginoon, ang tagumpay, ang biyaya na aming maaaring pagsaluhan, Panginoon, at madama at matamasa na ang biyayang ito ang gagaling sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa aming mga pansamantalang pag-iwa-hiwalay. Dala namin ang iyong katwiran, kamanalan, Panginoon. Saan na kami pumunta, iingatan mo ang lahat ng aming pamilya, Panginoon, na hindi man maraming nabanggit isa ang mga pinili, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kami yun, ang bawat isa, ang bawat naniniwala at sumasampalataya sa iyo. Sa banal mong pangalan, Panginoon, sa iyong dakilang presensya, Panginoon, taglay namin ito sa mga kami, Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang basbas ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang hindi malirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayos at man kayo pumaroon. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, manatili kay tapat hanggang wakas, ipangaral sa buong sanlibutan ang kagandahan, balita ng ating Panginoon, ang kanyang kaharian, upang magsilbing patutuo sa lahat. Ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na mag-iingat sa inyong pang hindi kayo magkasala ay laging sumainyo mula ngayon at magpakailaman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.